Imagine mo ang isang bangko ang naloko ng napakalaking halaga na nagkakahalaga ng halos $250 million gamit ang isang peking paliparan at isang simpleng desk phone. Isang napakalaking pandaraya na itinuturing na isa sa mga pinakamalaki sa kasaysayan. At ang utak nito, hindi isang sindikatong kriminal, kundi si Manuel Nud na dati ay isang kagalang-galang na banker. Mula 1995 hanggang 1998, 3 taon na hindi natuklasan ng kanyang modus na nagpatanyag sa kanya bilang isa sa mga pinakamayamang lalaki sa Nigeria. Ang kanyang biglaang yaman ay nagpondo ng 10-story na gusali sa Lagos, bumili ng mga mararangyang sasakyan at nagpondo ng magagarbong negosyo. Pero paano nga ba naging scam artist ang isang pinagkakatiwalaang banker? At anong nakakagulat na pagkakamali ang tuluyang naglantad sa kanyang imperyong nakatayo sa kasinungalingan? Abangan mo lang dahil ang kasunod ng mga pangyayari ay magbabago sa paraan ng pagtingin mo sa kasakiman, kapangyarihan at sining ng panlilinlang. Pero bago natin simulan yan, kung bago ka pa lamang sa aming channel, huwag mo sana kalimutan na mag-subscribe para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Noong 1995, unang pumasok sa mga account ni Nud ang pera mula sa Bangko Noroeste at hindi siya nag-aksaya ng oras para gawing tunay na luho ang pera mula sa wad na paliparan. Karaniwang itinatago ng mga scammer ang kanilang nakulumbat na kayamanan, pero si Nud ipinagyayabang pa ang mga ito. Nagsimula ang kanyang magarbong paggasto sa exclusive district ng Ecoy sa Lagos na kung saan bumili siya ng 10 palapag na commercial building, isang dambuhalang simbolo ng bago niyang kapalaran. Hindi lamang basta opisina ang gusaling ito, kundi prime real estate mismo sa pinansyal na puso ng Nigeria, kumikislap na monumento ng kanyang tagumpay. At mula roon, sumabog ang kanyang pamumuhay sa magarbong anyo. Nakapundar sunod ng hani ng mga European luxury cars, lalo na ang Mercedes-Benz AMG na kumikislap na parang ala sa kalsada. Ang bawat kotse ay tila billboard ng kanyang di umano'y talino sa negosyo. Kapag bumabagtas siya sa lansangan ng mga Lagos, napapalingon ang lahat. Hindi lang kita ang kanyang kayamanan, kundi imposibleng hindi mapansin. Subalit hindi nagtapos si Nud sa mga kotse at gusali. Ibinaon niya ang kanyang milyon-milyon sa mga lehitimong negosyo, bumili ng shares sa iba't ibang company ng Nigeria, mula sa manufacturing hanggang sa agriculture. May dalawang pakay ito. Una, maitago ang pinagmulan ng kanyang pera, at ang pangalawa, makagawa ng dagdag na kita. Ang ilan sa mga company na ito ay tunay na gumagana na lalong nagbigay ng ilusyon sa credibility ng kanyang imperyo. Hindi lamang siya nag-iipon ng pera, binabalangkas niya ang isang web ng mga ari-arian na nagpapahalo-halo ng linya sa pagitan ng pandaraya at tunay na negosyo. Mula 1995 hanggang 1998, ipinapakita ng mga record ang pag-aari na may hindi bababa sa 12 malalaking transaksyon sa real estate na sumasaklaw mula sa Lagos hanggang Abuja at iba pang mga lugar. Mas gusto niyang bumili sa mga bagong development na kung saan ang malalaking transaksyon ng cash ay hindi gaanong sinusuri. Noong 1990s, ang $242 million ay sapat na para bumili ng buong city block sa Nigeria at gumastos si Nud na para bang mayroong hinahabol na oras. Ang kakaiba kay Nud ay hindi lamang ang lawak ng kanyang mga binili, kundi ang tangi at malabold na pagpapakita niya sa publiko. Habang ang karamihan ng mga manloloko ay iniwasan ang mapansin, tila nasisiya naman siyang makinabang mula rito. Naging kilala siya sa mga elite circles ng Lagos, dumadalo sa mga magagarbong event at nakikisalamuha sa mga makapangyarihan. Ang bawat pagbili, bawat investment, sadyang pinag-isipang hakbang para patatagin ng kanyang imahe bilang isang lehitimong tycoon. At sa kabila ng lahat ng yun, pinapanatili ni Nud ang kanyang araw-araw na trabaho sa Union Bank. Sa umaga, siya ay isang iginagalang na banker. Sa gabi naman, isang scammer na nagtatayo ng imperyo. Subalit paano nga ba napagtagumpayan ng isang taong may ganitong magarbong pamumuhay? At dobeling buhay ang isa sa mga pinakamalalim at pinakamatalim na scam sa kasaysayan? Ang sagot dito ay nasa kanyang natatanging posisyon sa sistema ng bangko. Hindi na kailangan pumasok pa ni Manuel Nud sa loob ng banking system dahil siya mismo ay nasa loob na. Bilang director ng Union Bank of Nigeria, meron siyang access sa mga financial network, official na dokumento, at higit sa lahat sa credibility na nagpapatotoo sa kanyang mga gawa. Ang kanyang posisyon ang nagbigay ng perpektong takip na nagbago sa mga hadlang na kailangang lampasan ng iba pang mga manloloko para magbukang lehitimo. Noong 1990s, agresibong lumalawak ang Bangko ng Brazilian sa African market at sabik na pondohan ng mga infrastructure project. Mabilis na napansin ni Nud ang isang kritikal na kahinaan. Ang mahinang verification process ng mga bangkong ito, lalo na ang mga deal na may kinalaman sa mga opisyal na gobyerno. Kung para sa iba ay mayroong regulation ang nakikita, para sa kanya ito ay isang opportunity. Hindi ang complicated na pag-hack ang plano niya. Sinamantala niya ang mga buta sa system gamit ang maingat na peke at maayos na papeles at mga strategic na koneksyon.
Ang talino ng kanyang kakaibang modus ay kung paano niyang ginawan totoo ang hindi totoo. Inaral ni Nud ng mabuti si Paul Aguma, ang actual governor ng Central Bank ng Nigeria. Pati ang paraan ng pagsasalita, estilo ng pirma at mga official na paraan ng communication. Nakuha niya ang tunay na letterhead ng Central Bank at sinanay ang sarili sa tamang formatting ng mga ministerial facts. Nang makatanggap si Nelson sa Aguchi ng Bangko Noroeste ng mga dokumento tungkol sa proyekto ng Abuja Airport, ang lahat ay talagang mukhang lehitimo. Tugma ang mga peke niyang pirma, tama ang letterhead at ang wika ng mga dokumento na mala bureaucratic ay tumunog na opisyal. Gumamit si Nud ang taktika na parang isang pinagkakatiwalaang kaibigan na nagtataksil. Ginamit niya ang kanyang position para pagsamantalahan ng tiwala na siyang nagpapakita ng kanyang credibility. Ang kakaiba dito ay hindi rin siya nag-iisa. Nag-recruit pa siya ng mga kakampi na gumanap bilang mga official ng gobyerno sa Nigeria sa mga tawag sa telepono sa mga Brazilian. Gumamit sila ng totoong ministry terminology at nabanggit ang actual na infrastructure policies na nagdadagdag ng mga timbang sa kanilang credibility. Nang humiling si Sakaguchi ng karagdagang dokumento, nagpadala ang team nito ng mga feasibility study na may peking selyo ng gobyerno at mga construction timeline na mayroong makatotohanang budget breakdown. Sa pamamagitan ng pagsasamantala sa dalawang universal na kainaan sa banking, ang pagnanais ng mataas na return sa investment at ang pagtitiwala sa itsura ng official na dokumento, siniguro ni Nud ang tagumpay ng kanyang scam. Subalit ang tunay na talino ng kanyang plano ay hindi lamang nasa peking papeles, nasa sunod-sunod na patong ito ng pandilin lang. Ang bawat isa ay mas nakakahikayat kaysa sa nauna. Hindi lamang basta isang paliparan ang ipinakita ni Nud. Gumawa siya ng isang masalimuot na web na panlilinlang, layer by layer, na parang sibuyas na unti-unting binabalatan. Nagsimula ito sa mga peking dokumento na halos imposibleng pagkakaiba sa original. Gumamit ang kanyang grupo ng tunay na letterhead mula sa Nigerian Ministry of Aviation na hindi mumurahing kopya, kundi tunay na opisyal na papel na malamang nakuha sa mga insider. Kaya nang makatanggap ang Bangko Noroeste ng mga facts tungkol sa proyekto ng Abuja Airport, mukhang perpekto ang lahat at tama ang logo. Tama rin ang format at kahit ang tekstura ng papel ay eksaktong kapareho ng official na gamit. Kasunod nito, dumating ang mga feasibility studies na lalong nagbigay ng credibility. Nakasaad dito ang construction timeline, passenger projection at inaasahang kita. Hindi ito basta pangkaraniwang report, detalyado ang lahat sa haba ng runway, layout ng terminal at disenyo ng control tower. Ang estilo ay kapareho ng mga totoong infrastructure proposal ng Nigeria, kumpleto pa sa nakakantok na bureaucratic jargon. Halimbawa, nakasada ang paliparan ay makapagsisilbi ng 5 milyon na pasahero kada taon pagsapit ng 2005. Isang numerong makatotohanan para sa buong hub ng kabisera. Maging ang profit projection ay mukhang kapanipaniwala. Alam ng grupo ni Nud na gusto ng mga Brazilian banker ang malinaw na datos. Kaya naman gumawa sila ng mga spreadsheet na nagpapakita ng tuloy-tuloy na paglago ng kita mula sa landing fees, retail leases at fuel sales. Isinama pa nila ang kalagayan ng ekonomiya ng Nigeria, mga panganib sa currency, istruktura ng buwis, at pati peking kontrata mula sa malalaking airline na nagpapahiwatig ng future partnership. Ang bawat dokumento ay parang semento na nagpatibay sa ilusyon ng isang lehitimong pinag-aaralang proyekto. Pero higit pa sa papel, ang tunay na armas ni Nud ay ang tiwala ni Nelson Sakaguchi sa kanyang connection sa Central Bank. Hindi lang niya sinabi na kilala niya ang mga opisyal, ginaya pa niya ang mismong governor na si Paul Aguma. Sa mga tawag sa telepono, inopya niya ang boses at estilo ng pagsasalita ni Aguma at laging may banggit na totoong pulisiya ng Central Bank. Kapag humihingi ng verification si Sakaguchi, handa lagi ang mga sagot ni Nud. Mga dahilan gaya ng pagkakaantala sa ministry review o kulang sa final signature. At dahil nga kilala ang Nigeria sa mabagal na bureaucracy, mukhang kapanipaniwala ang lahat. Dagdag pa dito, nakatulong ang time zone difference at communication gaps para mas takpan ng pandaraya. Kapag hihilingin ni Sakaguchi ang personal na meeting kasama ang aviation officials, may nakahandang makakasabwat si Nud na nagpapanggap bilang mga staff ng gobyerno. Nagsaset sila ng tawag sa mga alanganing oras o kaya ay nagbibigay ng dahilan ng security concern para maiwasan ang harapang pagkikita. At dahil libo-libong milya ang layo ng mga Brazilian, wala silang paraan para kumpirmahin ang mga palusot na ito. At sa huli, ang istruktura ng pagbabayad ay tuluyang nagselyo ng kasunduan. Sa halip na humingi ng malaking halaga kagad, umiling si Nud ng sunod-sunod na bayad na kanwari ay nakatali sa mga construction milestone. Tulad ng pagbili ng lupa o pagtatayo ng runway. Dahil dito, nagmukhang ordinary ang mga transaksyon at nagkaroon pa siya ng sapat na oras para hugasan ng pera bago pa man magkaroon ng hinala. Pero walang scam na nagtatagal magpakailanman at unti-unti nang lumilitaw ang mga bitak sa kanyang peking imperyo at lahat ay nagsimula sa isang karaniwang bank merger.
Noong 1997, pumasok ang Bangko Noroeste sa acquisition talks kasama ang Bangko Safra ng Brazil. Dapat ay isa lamang itong normal na transaction sa pananalapi, pero bigla itong naging forensic investigation nang matuklasan ng mga auditor ng Safra ang $242 million na nagmamarka para sa infrastructure project, ngunit walang malinaw na dokumentasyon. Ayon sa mga papeles na inaprubahan ni Nelson Sakaguchi, nakalaan daw ito para sa isang airport project sa Abuja. Subalit nang magsimula silang maganap, wala silang makita na kahit anong ebidensya na umiiral nga ang nasabing proyekto. Sinundan pa ng mga auditor ang pera at natuklasan na ito ay dumadaloy papunta sa mga shell companies, sa offshore tax havens, mga kumpanyang walang empleyado, walang opisina, at wala ring kasaysayan maliban sa pagtanggap ng pera mula sa Bangko Noroeste. Kapag humingi sila ng kopya ng construction permit o kontrata ng mga contractor, puro palusot lamang ang kanilang nakukuha. Kahit na sinasabing bilyon ang halaga ng development ang nagaganap, wala man lang maipakitang land surveys, environmental studies o kahit physical na senyales ng construction. Bawat nawawalang dokumento ay lalong nagpalalim pa sa misteryo na parang nagtatangkang buuin ng isang puzzle na kulang ang mahalagang piraso. Ang pinakamalaking pagsabog ng katotohanan ay ang direktang makipag-ugnayan ng team ng Safra sa Central Bank of Nigeria. Doon maring itinanggi ng tunay na governor na si Paul Aguma ang anumang kaalaman tungkol sa nasabing airport project. Ang kanyang pirma sa mga dokumento ay peke at ang mga tawag sa telepono na akala ni Sakaguchi ay kasama niya sa Aguma, hindi pala totoo at sinud ang kanyang mga kasabwat ang nasa kabilang linya. Sa loob ng 3 taon, walang ginawa ang Bangko Noroeste kundi tanggapin ang mga fax documents bilang ebidensya, nang hindi man lang sumilip sa aktwal na proyekto. At tuwing may magtatanong, mabilis lang sinud na magturo ng mga dahilan at ito ay delays sa bureaucracy o security concerns. Umunlad pa ang scam dahil sa pag-aatubili ng bangko na amining naloko sila. Pero nang dumating ang merger, napilitan silang ilantad ang lahat. Humiling ang due diligence team ng Safra ng mga larawan ng construction site. Nagpalusot naman sinud at sinabing mayroong military restriction sa pagkuha ng litrato. At nangingin naman ng GPS coordinates o satellite image, doon na tuluyang bumigay ang kanyang mga dahilan. Walang paliparan, walang proyekto, at ang meron lang ay ang $242 million all sa aklatan ng Bangko Noroeste. Lumabas din sa internal records na may mga empleyado palang nagtanong na noon tungkol sa kahina-hinalang bayad. Subalit binaliwala sila na sa Sakaguchi dahil buong tiwala niya sa proyekto. Ang Compliance Department na dapat mag-verify ng mga kahit simpleng detalye gaya ng approval mula sa government ng Nigeria ay tuluyang pumalya. At ang resulta, mabilis at malupit na pagbagsak. Agad na pinagyelo ng mga authority ng Brazil ang mga shell company accounts. Pero huli na, ubos na ang malalaking bahagi ng pera sa magarbo at maluninod na pamumuhay. Bumagsak ang reputation ng Bangko Noroeste at sa loob lamang ng ilang taon, tuloy na itong nag-collapse. Subalit nananatili ang pinakamalaking tanong, mabibigyan ba ng hustisya si Nud sa kabila ng kanyang yaman at connection? Noong 1998 nang lumabas ang International Arrest Warrant, agad na naharap sa unang malaking hamon ng bagong tatag na Economic Financial Crimes Commission ng Nigeria. Si Nud ay hindi bastang ordinaryong kriminal. Isa siyang well-connected banker na ginugol ang mga taon para magtayo ng malalalim na connection sa mga makapangyarihang tao na kayang magtanggol sa kanya. Kailangan ng EFCC na kumilos ng mabilis bago pa man mawala ang ebidensya o mapatahimik ang mga testigo. Talagang mabilis nilang pinutol ang kanyang lifeline, pinagyelo ang kanyang mga asset, kasama na dito ang 10 palapag na gusali sa Ecoy, ang fleet ng luxury cars at milyong-milyong laman ng kanyang mga bank accounts. Nabawi ng government ang hindi bababa sa 2 high-value real estate properties na nabili ni Nud sa Nigeria. Kasabay nito, nakipagtalungan din ng EFCC sa Interpol para matunto ng mga pondong itinago sa offshore account mula Bahamas hanggang Switzerland. At habang umihigpit ang lambat, isang nakaagulat ay ebidensya ang lumitaw. Isang fax machine record ang natagpuan at dito tuluyang nalantad ang pangalan ni Nud. Hindi ito basta ordinaryong mensahe, ito ay matinding ebidensya. Nasa loob ang mga peking dokumento, mga handwritten notes at detalyadong instruction para sa wire transfers. Mayroon pang mga drafts na peking kontrata na mismong may mga sulat kamay ni Nud bilang koreksyon, isang paper trail na hindi na may tatanggi. Habang nagbubukas ang paglilitis, unti-unti na ring lumalabas ang buong mekanismo ng scam. Si Nud ay nag-recruit ng hindi bababa sa 5 kasabwat na nagpanggap bilang mga official ng gobyerno tuwing kausap ang Bangko Noroeste. Ang ilan ay dating kasama niya sa Union Bank, ang iba naman ay galing mismo sa aviation sector ng Nigeria. Tinuruan nilang magsalita gamit ng convincing bureaucratic jargon at binayaran ng malaki para sa kanilang mga papel. May isang aktor pa nga na tumanggap ng halos $500,000 para lamang gumanap bilang isang director ng ministeryo. Tinanggan depensahan ni Nud ang sarili sa korte, sinasabing isa lamang siyang middleman sa isang nabigong business deal. Ipinilit ng kanyang kampo na ang nawalang $242 million ay hindi nakaw kundi business loss. Sinubukan pa nilang ibalik ang sisi sa Bangko Noroeste
na nila ay pabaya sa kanilang pag-check ng mga transaksyon. Pero hindi nagtagumpay ang depensang ito. Isa-isang binuwag ng EFCC ang lahat ng argumento. Ipinapakita ng bank record na malinaw ang trail ng pera mula sa shell companies na kontrolado ni Nud hanggang sa kanyang mga magarbong binili. At ang mga draft ng Peking Central Bank letters na natagpuan sa kanyang opisina, yun ang huling pako sa kabaong ng kanyang depensa. Noong 2005, hinatulan si Wood ng 25 years ng pagkakakulong, ang pinakamabigat na parusa para sa kasong pinansyal sa kasaysayan ng Nigeria. Mas maikli naman ang naging sentensya ng kanyang mga kasabwat at ang kasong ito ang nagsilbing tagumpay na nagpatibay sa reputasyon ng EFCC na kayang labanan ng bansa kahit ang pinakamalaking international na pandaraya. Pero hindi rito nagtapos ang kwento ni Nud. Paglabas niya ng kulungan, isang panibagong kabanata ng controversy at legal na laban ang sumiklab. Lumaya si Nud noong 2006 matapos lang magserbisyo ng 1 taon mula sa 25 years na sentensya. Laking gulat ang lahat dahil ipinapakita nito ang hindi maipaliwanag na kalakaran ng ustisyang Nigerian. Dahil sa sobrang sikip ng mga kulungan at ilang legal na strategy, bigla na lang lumiit ang kanyang parusang dapat ay mahaba. Pero ang kalayaan niyang yun ay hindi nangangahulugan ng panibagong simula. Simula lang ito ng matinding labanan para mabawi ang kanyang nakumpiskang yaman. Matapos ang hatol, nagyelo ang lahat ng ari-arian ni Nud, kabila ang Aoi skyscraper, mga mamahaling kotse, at malalaking bank account. Iginiit ng government na galing ng mga ito sa nako na pera, habang ipinunto naman ng kanyang mga abogado na marami sa mga ari-arian ay nabili niya bago pa man ang scam. Isang halimbawa na rito, nagpakita sila ng titulo ng isang property sa Lagos na nabili noong 1992. 3 taon bago magsimula ang panloloko. Naging mahalagang argumento ito para patunayan kung alin sa kanyang yaman ang lehitimong pamumuhunan at alin ang galing sa $242 million na pandaraya. Nagtagal ang mga kaso ng ilang taon habang nahihirapan ang mga hukom na paghiwalayin ang legal na kayamanan sa nakaw na pera. Lalong sumalimuot ang sitwasyon dahil sa mahina at maggulong sistema ng record sa pananalapi ng Nigeria noong 90s. Pinakinabangan ito ng kampo ni Nud na nagsabi ang ilan sa mga property ay binili gamit ang halo-halong pondo. Bahagi ay mula sa legal na kita at bahagi naman ay mula sa nakaw. Dahil dito, lalo pang lumago ang linya kung ano ang dapat ay kumpiskahin at ano ang dapat manatili sa kanya. Noong 2010, nag-decide ang isang korte sa Nigeria pabor kay Nud tungkol sa ilan sa kanyang mga ari-arian, kabilang ang ilang bahagi ng Ecoy Building at ilang residential real estate sa Lagos na tinatayang aabot sa $52 million. Ayon sa mga hukom, hindi tiyak na may kakabit ang mga ito sa pandaraya. Gayunpaman, nananatiling nagyelo ang iba pang mga ari-arian na malinaw ay may kaugnayan sa scam. Nagulat ang mga anti-corruption advocates sa hatol na ito dahil ipinapakita nito ang kahinaan ng legal system ng Nigeria. Ang katotohanan na na-recover pa ang kahit anong yaman ni Nud matapos ang napakalaking pandaraya ay nagpatunay kung gaano kahirap bawiin ang lahat ng nako na pera, lalo na kung ito ay nahalo sa lehitimong kita. Ayon sa mga eksperto sa pananalapi, ang $52 million ay maliit na bahagi lamang ng tunay na kayamanang naitago ni Nud. Noong kasagsagan ng scam, nagpalusot siya ng pera sa pamamagitan ng offshore account at shell companies, dahilan para maraming hindi matuntun. Kahit may bahagyang panalo, naging tahimik ang pagbabalik ni Nud. Namuhunan siya ng maliit na negosyo, malayo sa karangyaan ng kanyang nakaraan. Ang EFCC naman bagamat nadismaya ay umamin sa hamon. Kung walang kumpletong dokumento, kahit ang pinakakilalang mga mandaraya ay maaaring mabawi ang bahagi ng kanilang yaman. At habang unti-unting nawala sa publiko ang pangalan ni Nud, ang epekto ng kanyang scam ay patuloy na gumugulong sa pandaigdigang sistemang pinansyal. Ang $242 million airport scam ni Emmanuel Nud ang nagpilit sa mundo ng pananalapi na harapin ang sarili nitong kahinaan sa pagpapatunay ng mga international na transaksyon. Bago ang 1998, maraming bangko ang pumayag na maglabas ng napakalaking pondo para sa mga infrastruktura base lamang sa fax documents at mga tawag sa telepono. Ipinapakita ng scheme ni Nud kung gaano kadaling maninlang ang sistemang ito gamit ang peke at maayos na pagkukwento. Dahilan parang magkaroon ng malaking pagbabago sa mga banking protocol sa buong mundo. At bilang tugon, nagpatupad ang mga bangko ng mas mahigpit na panuntunan. Sa Brazil, inatasan ng mga financial institution na magkaroon ng personal na verification para sa mga proyektong may kaugnayan sa Africa. Sa Europa naman, nagsimula silang humingi ng satellite image ng mga construction site bago maglabas ng pondo. Subalit ang pinakamahalagang reforma ay ang tinatawag na physical presence rule na nagbabawal sa pag-approve ng malalaking loan nang hindi bumibisita mismo ang kinatawan ng bangko sa site ng proyekto. Ang mga pagbabago na ito ay nagmarka ng malawakang pagkagising ng sektor ng pananalapi na napagtanto ang napakalaking panganib ng bulag na pagtitiwala. Dagdag pa rito, pinalakas din ng kaso ang reputation ng Economic at Financial Crimes Commission ng Nigeria sa buong mundo. Bago ang kasinunod, madalas husgahan ng Nigeria bilang bansang walang kakayahang tugunan ang malalaking financial crime. Ngunit ang kanyang pagkakakulong ay nagbago sa pananaw na yun
At nagbigay daan ito para ma-recover ng EFCC ang bilyong-bilyong nakaw na asset at tumaas ng malaki ang kanilang tagumpay laban sa pandaraya. Ang tagumpay ng EFCC at ang pagbagsak ng scam ni Nud ay nagbago ng reputasyon ng Nigeria sa larangan ng pandaigdigang pananalapi. At ang pandaraya ni Nud ay naging babala at aral sa mundo ng banking. Mismo ang Association of Certified Fraud Examiners ay isinama ang kanyang mga taktika, mga peking dokumento, pamemeke ng identity, at ang pakana ng paunting-unting bayad bilang case study sa kanilang mga training materials. Ito ay nagsilbing blueprint para matukoy at mapigilan ng mga kahalin tulad ng scam sa hinaharap. Dahil dito, tiniyak ng mga educational program na ang mga aral mula sa panloloko ni Nud ay tatatak sa loob ng maraming mga dekada. Subalit hindi rin nawala ang negatibong epekto nito. Matinding anino ng pagdududa ang iniwan sa mga pamumuhunan sa Africa, lalo na sa Nigeria. Bumagsak ng gusto ang approval rate ng mga infrastructure loans sa bansa dahil sa mas mahigpit na due diligence ng mga bangko. Para sa ilan, ito ay nakakabagal sa lehitimong pag-unlad, subalit para naman sa iba, ito ay nagbigay daan para maayos ang pamumuhunan sa Africa sa global standards. Sa pinakapuso nito, ipinapakita ng pandaraya ni Nud ang isang malaking kahinaan sa kultura ng banking. Ang ugali ng mga institusyon na madaling magtiwala sa magagarang opportunity kahit na walang sapat na verification. Ang epekto nito ay hindi lang sa mga polisiya, kundi pati sa mindset ng industry na nagtanim ng mas malalim na kultura sa pagdududa at pagkasuri sa global finance. Subalit habang natuto ang mundo mula sa kanyang kasinungalingan, si Nud mismo ay nananatiling isang figura ng controversy at hindi pa tapos ang kanyang mga legal na problema. Noong 2016, muling nagbadilim ang kwento ni Nud matapos siyang maaresto, ngayon ay hindi dahil sa pandaraya kundi sa kasong pagkitil. Ang taong minsang nakaloko ng mga bangko gamit ang mga peking dokumento ay ngayon ay inaakusahan ng marahas sa krimen dahil sa isang alitan sa lupa, isang nakakakilabot na pagbabago ng kanyang pamamaraan. Nagsimula ang gulo nang bumalik si Nud sa negosyo sa real estate matapos ang kanyang paglaya. Inangkin niya ang isang prime property sa Lagos gamit ang isa sa kanyang mga shell companies. Subalit sinalungat ito ng kanyang dating katuwang sa negosyo na si Chukuma Esen na iginiit na siya ang tunay na may-ari ng lupa. Ang kanilang legal na labanan na nagsimula pa noong 2012 ay tuluyang sumabog nang magsimula ang construction team ni Esen na magtrabaho sa lugar. Noong March 15, 2016, ayon sa mga saksi, dumating si Nud sa property kasama ang mga armadong tauhan. Inarap niya si Esen at maring inutusan ng mga manggagawa na tumigil. At nang tumanggi si Esen, bigla na ditong lumala ang sitwasyon. Ipinapakita ng CCTV footage ang marahas sa eksena. Ang mga bodyguard ni Nud ay inatake si Esen gamit ang mga bakal at tubo. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay si Esen dahil sa matinding internal injuries habang dinadala sa ospital. Kinasuhan si Nud, subalit iginiit ng kanyang depensa na hindi siya direktang sangkot at ang nangyari daw ay gawa lamang ng kanyang mga bodyguard na kumilos na mag-isa. Subalit mabilis itong pinabulaanan ng mga taga-usig matapos maglabas ng mabibigat na ebidensya. Kabilang ang mga text message ni Nud ilang linggo lamang bago ang insidente. Ang isa pa sa pinakanakakatindig balahibong mensahe, ang nagsabing ang lupang yan ang maglilibing sa iyo kapag ginalaw mo. Ipinapakita ng kaso kung paano nagbago ang estilo ni Nud. Kung dati ay panloloko at mga shell companies ang gamit niya, ngayon ay lantaran na siyang dumidepende sa hindi maganda. Lumabas din sa testimony ng ilang dating kasama niya na may hawak pa rin si Nud na network ng mga tauhan na ginagamit niya para ayusin ang mga problema sa hindi magandang paraan. At ayon sa isa, siya ang tipong tao na kapag iniwan sa kanya, siguradong wala nang babalik. Samantala, inilabas ng court records na lumala na ang kanyang sitwasyon sa pananalapi. Oo, nabawi niya ang ilang ari-arian pero ang kanyang mararangyang pamumuhay, mga mansion, bodyguard at luho ay hindi na kaya matustusan. Ito marahil ang nagtulak sa kanya sa mapanganib at padalos-dalos sa desisyon. Umabot ang ilang taon ng paglilitis subalit noong 2019, isa-isang binawi ng mga pangunahing saksi ang kanilang mga payag. Ang ilan ay bigla pang tumakas palabas ng bansa. Dahil dito, kinapos ng credibility ang mga taga-usig at napilitang ibasura ang kaso. Muling lumaya si Nud, subalit dala pa rin ang kanyang reputation bilang isang mapangarib na tao. Hindi rin natapos ang gulo dahil nagsampa ng 10 million civil case laban sa kanya ang pamilya ni Esen. Bukod dito, muling sinilip ng mga authority ang kanyang mga ari-arian na pinaghihinalaang ginamit sa money laundering. Ang peking airport scam ni Manuel Nud ang pumilit sa mundo ng banking system na magpatupad ng mas mahigpit na security, kabilang na ang site visit at multiple verification bago mag-approve ng malalaking loan. Subalit ipinapakita ng kanya kwento ang mas malalim na katotohanan. Walang sistemang perpekto laban sa kahinaan ng tao. Hindi kailangan ni Nud ang hacking skills o technology. Ang puhunan lang niya ay mga peking dokumento at ang tapang na samantalahin ng tiwala ng iba. Ang kanyang imperyo na itinayo sa kasinungalingan, isang bahay na gawa sa brahan na gumuho lamang matapos na makapinsala ng malaki. Ang pinakadelikadong banta ay hindi lamang nagmumula sa code o computer. Kung minsan, nanggagaling ito sa mga tao na marunong manipulahin ng tiwala.
At kahit mas maigpit na ngayon ang mga regulasyon, ang susunod na node ay tiyak na naghahanap na ng mga bagong butas sa sistema. Patunay na ang pangarib ng pandaraya ay hindi kailanman lubusang mawawala.